Nagsisimula ang kwento sa isang kampo. Isang lalaki ang kinakalampag ang mga kaldero at kawali para gisingin ang lahat ng mga sundalong natutulog. Samantala, isang lalaki ang nakahiga, mukhang kulang sa tulog. Isa pang lalaki ang nakaupo sa kama, hawak ang bota, at sinabing, "May kung anong bagay ang nasa bote ko." Nilakasan niya ang boses at sinabing, "Isang insekto pala." Ang lalaking nakahiga ay nagising dahil sa ingay at sinabing, "Tumahimik ka." Dito nalaman na ang pangalan niya ay Ingrid, at makikita ang mga taong kasama niya. Sinabi ni Ingrid, "Pagkatapos magdulot ng maraming problema, na-demote ako bilang squad leader para sa mga buwisit na ito." Pagkatapos, makikita ang isang hukbo, at pinatunog ang trompeta hudyat para lumusog. May isang commander na sumigaw, "Sugod!" Habang si Ingrid ay nagkukwento sa sarili, sinabi niya, "Wala akong special na kapangyarihan o kahit ano. Napunta lang naman ako dito dahil sa aking walang humpay na pagsasanay." Nagsimula na ang digmaan. Nagkasalubong ang dalawang panig. Makikita si Ingrid na sinangga ang atake ng kalaban at sinipa ito. Biglang ni-wrestling siya ng kalaban, dahilan upang mabitawan niya ang espada at mapahiga. Sinabi ni Ingrid, "Katapusan ko na." Pinagsusuntok siya ng kalaban, ngunit may isang sundalong lumapit mula sa likod nila at hinampas ang espada, pinugutan ng ulo ang kalaban. Kasamahan pala ni Ingrid ito, at nailigtas siya. Inamin ni Ingrid na wala siyang talento. Habang gumagapang, pilit niyang inaabot ang espada at sinabing, "Alam ko na hindi ko kayang abutin ang pangarap ko." Tumakbo siya sa gitna ng labanan. Biglang may lumipad na palaso at tinamaan ang katabing sundalo ni Ingrid. Nagulat siya ngunit sinabing, "Kahit sino pa ang pagtawanan ako at sabihing hindi ito magkakatotoo." Nakasalubong niya ang isang sundalo. Habang hawak ang espada, sinabi ni Ingrid sa sarili, "Habang may espada pa sa kamay ko." Inigpitan niya ang pagkakahawak at sinabing, "Magiging knight ako." Ngunit biglang nasaksak siya sa dibdib. Sinabi niya, "Ang pangarap ko ay nakakapagod." Napaluhod siya at nabitawan ang espada. Habang bumabagsak, sinabi niya, "Hindi ko inaasahan na magiging kaawa-awa ang kamatayan ko." Si Ingrid ay namatay at napunta sa isang madilim na lugar. Isang asol na apoy ang lumabas. Napadilat si Ingrid, pinanghihinaan ng loob, at tila may naaninag siyang mukha. Nawalan siya ng malay at napunta sa kawalan. Biglang may isang maingay na tunog ng kaldero na gumigising sa mga sundalo. Nagtaka si Ingrid at tinanong ang sarili, "Isa ba iyong panaginip?" Napahawak si Ingrid sa dibdib habang ang lalaking kasama ay nagsabing may kung anong bagay sa bote niya at sumigaw ng isang insekto. Napatingin si Ingrid at nagtataka. Tanong niya sa sarili, "Nakakaranas ba ako ng deja vu?" Naulit ang nangyari. Si Ingrid ay napasabak ulit sa laban. Sinalag niya ang espada, ngunit may isa pang kalaban na pasugod sa kanya. Napalingon siya sa likod, at biglang may paparating na espada patungo sa kanya. Nasaksak siya sa lalamunan. "Ito ang pangalawang beses kong namatay," sambit ni Ingrid. At muli, namatay ulit. Sinabi niya, "Ikatlong beses na." Nasaksak na naman si Ingrid at napatay. Sinabi niya, "Ikaapat na beses na." Bumalik na naman siya sa umpisa. Isang lalaki ang kumakalampag ng kawali at sandok habang ginigising ang mga natutulog. Nagising si Ingrid sa parehong araw. Bumangon siya bigla, hinawakan ang kanyang leeg, at nagtatakang sinabi sa sarili, "Ang espada ng aking kaaway ay tumatagos sa aking lalamunan, at napakasakit. Ang dugong tumatagas sa leeg ko." Bumalik na naman siya sa digmaan. Nagtataka siya at sinabing, "Ang araw na ito ay paulit-ulit na lang." Papalapit na naman sa kanya ang sundalong paulit-ulit. Siyang pinapatay. Sumugod ito. Si Ingrid, hindi alam ang gagawin, ay halatang nagpapanik. Nang parating na ang espada ng sundalong pumapatay sa kanya, pinagmamasdan ito ni Ingrid. Sinabi niya, "Isa itong perpektong pagsaksak." Nanlaki ang kanyang mga mata at dagdag pa niya, "Ang talam na yan ay nakita ko na ng 17 beses." Napapikit na lang si Ingrid, nawalan ng pag-asa, at nasaksak na naman. Sinabi niyang, "17 na akong napapatay." Napatay na naman ulit, napatay ulit, at sinabing, "Kung pinaghusayan ko lang ang paggamit ng espada." Napatay na ulit, malakas ang pagtagas ng dugo mula sa kanyang leeg. Habang nakaluhod, iniwan siya ng sundalong pumapatay sa kanya. Sinabi ni Ingrid,
Kung nagsipag ako ng kaunti pa, baka sakaling hindi ako mamamatay sa lugar na ito. Habang siya ay naliligo sa sariling dugo, napunta ulit si Ingrid sa kawalan. Nakahiga, walang pag-asa. Makikita natin ang isang parol na may apoy ng asol. Nakakarinig siya ng boses na nagsasabing, "Iyan ba ang sa tingin mo?" Isang boatman pala, parang tagapaghatid ng patay. Si Ingrid, habang bumabangon, sinabi sa kanya ng boatman, "Pinapahirapan mo lang ang sarili mo. Sumuko ka na lang, at damdamin ang kawalan ng pag-asa, isang pader na hindi mo kailanman malalampasan." Si Ingrid ay nakaupo at nagalit. Nabuhayan ng loob at bumalik na naman siya sa umpisa. Isang kalampag ng kawali ang maririnig. Si Ingrid ay nagising na naman sa parehong araw. Bumangon siya, at ang kasamang lalaki ay nagtataka sa kanya, at sinabing, "Squad Commander, himalang gumising ka ng maaga ngayong araw." Tumugon si Ingrid at sinabi niyang, "Rem, may insekto sa boat mo." Ang pangalan ng lalaking may tato ay si Rem. Sinilip ito ni Rem at nagulat. Tinapakan ang insekto at nagalit, sinabi niya kay Ingrid, "Ikaw ba ang naglagay nito? Anong klaseng buweset na biro yan?" Si Ingrid ay tumayo at habang palabas, sinabi kay Rem, "Tumahimik ka, nakita kong gumapang yan kanina." Lumingon si Ingrid sa insekto at sinabi sa sarili, "Ito na ang 18 beses kung nakita ang insektong pinatay. Kung makikita ko ulit yan ng ilang beses, matatapos na kaya ang araw na ito." Ikinwento ni Ingrid noong kabataan pa niya. Si Ingrid ay nagsasanay ng espada. Makikita natin siya noong bata pa, sinasanay ng isang lalaking putol ang paa. Nagpatuloy ang kwento ni Ingrid. "Natutunan ko ang swordsmanship mula sa isang retiradong mercenaryo na nagkataong napadpad sa aming nayon. Sinabi ng teacher ko, 'Magaling, Ingrid. Kung nagagawa mo na ang mga ito ng mahusay, maaari kang maging isang knight.'" Nagulat si Ingrid sa narinig at doon siya nagsimulang mangarap na maging isang knight. Isang knight na kayang pumatay ng 1,000 katao ng mag-isa, at baguhin ang dynamics ng battlefield, isang bayani. Ngumiti siya at sinabing, ang knight na kayang tapusin ang digmaan. Tatawagan siyang ang huling knight. Inakala niyang siya ang bida sa isang kantang isinasalaysay ng isang wandering minstrel. Nagpasya na siyang lisanin ang nayon at maging isang knight. Lumipat ang eksena sa isang tavern, kung saan may mga nagtatawa ng lalaki. Isang lalaki ang nagsabi, "Nakita mo ba ang baguhan kanina na nahulog?" Tugon ng isa pang lalaki, "Ang duwag, takot kahit sa asong gala, nangangarap pang maging knight." Isa pa ang nagsabi kay Ingrid, "Kahit isang librang mercenaryo, hindi ka pa rin sapat." Patuloy nilang pinagtatawanan si Ingrid. Makikita natin ang bida na tinatali ang benda sa kanyang mga sugat at nagsasabing, "Umalis ako ng nayon at pumasok sa mercenary corps. Natutunan kong walang espesyal sa talent ko. Pero maaga pa para sumuko dahil lang sa isang kabiguan. Hindi ako pagtataksilan ng hard work. Kung hindi ako talentado, naniniwala akong sa oras at pagsisikap, malalampasan ko rin lahat ng ito." Makikita natin si Ingrid na pumatay ng halimaw, nagkaroon siya ng karanasan, lakas, tibay, at kaalaman sa kanyang paligid. Sinabi pa niyang, "Mas lalakas pa ako at magiging knight." Pero ang malakas na kumpiyansa at pag-asa ay nawasak ng isang insidente. Tumalsik ang espada niya at nasaksak siya sa tiyan, dahil lamang sa isang bata sa nayon na nag-request ng duelo. Sinabi ng bata kay Ingrid, "Hoy! Manong, napakahina mo naman, nakakawalang gana ka." Ang batang ito ay 12 anyos lamang at nag-aral ng swordsmanship ng 6 na buwan kamakailan lang. Samantalang siya, na isang tanga, gumugol ng isang dekada sa paghawak ng espada na naging sanhi ng pagkawasak ng kanyang mga palad, at lubhang nakakaawa kaysa sa batang genius. Tinatanong niya ang kanyang sarili, lahat ba ng paghihirap ko ay walang kabuluhan? Wala na bang ibang paraan? Gusto kong maging knight, maaring maliitin nila ako at sabihing walang kap-aga sa asa sa pangarap. Ngunit sa pamamagitan ng paggugol ng ilang oras at kaunting oras para sa pagkain, pagtulog, at iba pa, patuloy parent si Ingrid sa pagswing ng espada. Pinagsisigawan niyang sinabi, "Isang araw magiging knight ako balang araw." Pagkatapos, nagpahinga siya, hinihingal, pawis na pawis, at tumingin sa isang puno. Nakita ang maraming marka ng espada at sinabing, "Kahit hindi man ako maging knight, habang pagod na, magpapatuloy pa rin ako."
Nagpatuloy siya sa pag-iinsayo, hinawakan ng mahigpit ang espada, sabay hataw ng malakas sa puno, at sinabing, kahit hindi ako maging knight, pwede pa rin akong maging bihasang sundalo. Sumigaw siya ng malakas sabay stab sa puno ng puwersa. 3 taon ang lumipas at bumalik sa kasalukuyan. Sa hukbong Cyprus Division, may 4 na company at 4 na pluton, at ang pinakamababa ay may 4 na squad. Naging squad commander si Incrid sa tinatawag na pumapangalawang rate na squad. Yun na ang pinakamalaking naabot ni Incrid sa kanyang walang humpay na pagsasanay. Pero mas mabuti pa rin ang regular na sundalo ng kaharian kaysa sa pag-alagalang mercenaryo. Tinawag ni Incrid si Jackson. Tumugon si Jackson, ano yun? Gawin mo ang duty rotation para sakin ngayong araw, utos ni Incrid kay Jackson. Si Jackson ay nakatingin kay Incrid habang nakasimangot, at sinabing, bayaran mo ako sa susunod. Sinabi ni Rem, mabangis na pusa si Jackson, parang bastardo lang. Tingnan mo kung paano kanya titigan. Tumugon si Incrid at tinawag si Rem. Sumagot si Rem, may ipapagawa Karen ba sakin? Sabi ni Incrid, Heart of the Beast. Gusto kong matutunan ito ulit. Nagulat si Rem sa sinabi ni Incrid. Sabi ni Rem, hindi ka pa rin ba sumusuko na subukang matutunan ito kamakailan? Sa tingin mo ba gagawin ko ngayon ito? Lumipat ang eksena. Si Incrid ay nasaksak na naman at sinabing, ang Naulilia laban sa Aspen Close Combat Battle ay nagsimula ulit. Namatay ako ulit sa labanan na ito. Bumalik sa pagkabuhay at masimulang mabuhay muli sa parehong araw ng paulit-ulit. Nabuhay, nag-training ulit. Sinabi niya, bagaman natutunan ko ang Heart of the Beast mula kay Rem sa bawat oras na nabubuhay ako. Saksak na naman siya, hindi ko pa rin magawang panuuri ng dulo ng espada na usok sakin. Ngayon, ngayong araw, nasisiguro ko. Makikita natin ang mga sundalo na naka-formation at nagsigawan. Sabi ni Incrid, ito na ang 21st na beses sa parehong labanan. Napatumba niya ang kalaban, at may pasugod sa kanya isang kalaban na spearman. Nang papalapit na ang sibat sa kanya, sinabi ni Incrid, kabisado ko na ang paulit-ulit na mangyayari. Hilaga ng sibat na galing sa likuran ko. Ang sumunod ay ang atake ng lalaki sa likod niya at isa pang squad member na si Vel. Mamatay siya, malapit na, sabi ni Incrid. Isang palaso ang tatama kay Vel. Hindi maaari, mamatay siya, sabi ni Incrid. Ang palaso ay napakabilis na tatama, ngunit nasalag ito ni Incrid. Si Vel ay nagulat, ano yun? Sabi niya, isa pang kalaban ng methodikang saksakin si Vel sa likuran. Buti na lang na pinugutan ng ulo ni Incrid ang kalaban. Gumana nga, sabi ni Incrid. Kahit na nablock ko ang unang palaso, nakumplito ko na ang unang goal ko ngayong araw. Ang natitira na lang ay ang sundalong paulit-ulit akong pinapatay. Sabi ni Incrid, palagi na lang akong nahaharap sa bastardong ito nang walang sablay. Sinaksak siya sa lalamunan at pinatay siya ng 20 beses. Ngayon makakasurvive ako, sabi niya. Naalala niya ang sinabi ni Rem sa kanya, palagi ka nalang pamipikit pag nasa mahirap na kalagayan ka na. Hinawakan ng mahigpit ni Rem ang axe at sabay tangkang pagtaga sa leeg ni Incrid ng mabilis. Napapikit si Incrid sa pagkabigla, at sinabi ni Rem sa kanya, tumingin ka. Kung gagawin mo ito sa labanan, mamatay ka ng maaga. Kailangan mong maging matapang. Hindi ka dapat madaling mabalisa at naduduwag. Maging bastardo na walang pakialam patungkol sa kamatayan. Parang halimaw. Ganoon dapat. Nanlaki ang mga mata ni Incrid sa payo ni Rem. Bumalik sa kasalukuyan, pasugad na ang sundalo kay Incrid. Nang palapit na sa kanya ang dulo ng espada, sa wakas, sa unang pagkakataon, hindi siya pumikit. Sinabi niya sa sarili, ito ba ang Heart of the Beast? Isang halimaw na walang alam sa kamatayan. Natatakot ba ako sa kamatayan? Tanong niya sa sarili. Tugon niya, hindi. Ang kamatayan ang nagpapalakas sa akin. Himalang nakahilag siya sa atake ng sundalong malakas. Ang puso niya ay tumindi ang pagtibok. Sabi pa niya, for the first time, sa ika-21st kong subok, naiwasan ko ang pagsaksak niya. Naghanda si Incrid at makikipagsabayan na. Sabay silang sumugod, ngunit masyadong mabilis ang kalaban. Nakadikit na ang dulo ng espada sa kanyang lalamunan. Ang mata ni Incrid ay nagulat, natusok na naman ng espada ang lalamunan niya at bumuwak ng dugo, parang pagtusok sa ice tubig.
Napunta na naman siya sa kawalan, at narinig ang boatman na palapit na sa kanya at sinabing, ang walang katapusang araw na ito, na-trapped ako, feeling ko masakit at kawalan ng pag-asa. Tumayo ka at sumakay na sa bangka. Tanggapin mo na ang kahinaan ng sarili mo, at huwag mong pahirapan. Ngunit si Ingrid ay tumugon, hindi. Ang araw na iyon ay hinding-hindi mangyayari, kainin mo tayo mo. Bumalik na naman sa umpisa. Sinabi niyang, nakita ko ang dulo ng espada niya ng dalawa kong mata, at naiwasan ito. Unti-unti akong magpapatuloy at susulong. Sa ika-22 na araw ko, susubukan ko ulit. Napasabak ulit, ito na ang ika-33 beses. Nakikita ko ito ng malinaw. Nakahilag ako bago pa man umabot ang espada niya sa akin. Pero nasugatan pa rin ang leeg ko. Shit, napakabilis niya, sabi niya, at napaluhod. Babagsak na. Naputol rin ang kwentes niya at nahulog ito. Naalala niya noong mercenaryo pa siya. Sinabi niya, kumuha ako ng mga misyon para patayin ang mga halimaw, walang pumilit sa akin na gawin ko ito. Napadpad lang ako sa isang village kung saan may humihingi ng tulong sa akin. Ang rason kung bakit nagpasya akong tulungan sila ay dahil sa kagustuhan kong maging isang magiting na knight. Pagprotekta sa mahihina ay tungkulin rin ng isang knight. May matandang lalaki na may kung anong bagay siyang iniabot sa kamay ni Ingrid at sinabi kay Ingrid na, ang village namin ay mahirap lang at ito lang kaya naming ibigay sa'yo. Tiningnan ito ni Ingrid, isang agimat, isang nakakatawang gantimpala para sa pagbuwis ko ng aking buhay. Sinabi sa kanya ng matanda, ang bagay na yan ay tutuperin nito ang anumang kahilingan mo. Bumalik sa kasalukuyan, si Ingrid habang nakahandusay, nakatingin sa kwentes at sinabing, maari kayang ito ang dahilan. Ang bagay na inuulit ang araw na ito. Kung ganun, pwede akong maging knight. Tanong niya sa sarili. Lumapit sa kanya ang sundalong. Pinapatay siya at sinabing, mukhang nahihirapan ka na. Ito na ang awa ko. Si Ingrid na pilit bumabangon, sobrang galit, at sinabi sa kalaban, kawan mo ang puwet ko. Nagalit ang sundalo sa narinig, at ngumiti ito ng bahagya at itinaas ang espada. Sinabi ni Ingrid, isa ka lang namang manyak na nagpapakasaya sa pagsaksak ng mga tao, at sabay bagsak ng espada sa leeg ni Ingrid. Patay na naman, tapos bumalik sa umpisa. Sinabi kay Rem, nilagyan ko ng insekto ang boto mo. Nina si Rem at napasabing, what the fuck? Napakaaga nagbibiro ka ng ganito, nababaliw ka na ba? Tinapakan ni Ingrid ang insekto at sinabi kay Rem, huwag ka nang magsalita, lumabas na tayo. Turuan mo ako ng Heart of the Beast. Nagsimula na silang mag-training. Makikita natin si Rem na hawak ang dual axe at ihahampas ito kay Ingrid. Nakita ito ni Ingrid at naiwasan lang ang mga atake ni Rem. Si Rem ay nagtaka at sinabi kay Ingrid, anong ginagawa mo? Paano mo nagawang maging matapang nang wala sa oras? Hindi yun basta-basta nangyayari ng mabilis. Sinagot lang siya ni Ingrid dahil sa pagsasanay. Sinabi ni Rem, walang paraan para matutunan ang family secret technique namin at ituro ito sa ibang tao. Sumagot si Ingrid, ano bang mahalaga doon? Siguro nagkataon lang na natutunan ko ito. Kumuha siya ng espada at inamon si Rem, mag-sparring pa tayo, sabi niya. Nabigla si Rem at naging masaya ito sa narinig. Nagpatuloy silang maglaban, si Rem ay patuloy lang sa pag-atake, habang si Ingrid naman ay panay iwas. Sinabi ni Rem, gaano ka tatagal sa pag-iwas, squad commander? Muntik nang tamaan si Ingrid ng axe sa leeg at sinabi niyang, ang tanging alam kong sword technique ngayon ay ang Valen Mercenary Sword Technique. Isang anomalyang sword technique, ginawa ng mercenaryo, kilala bilang Valen. Isa itong sword technique na kakaunti lang ang nakakaalam at tinatawag na maliit na panlilinlang. Nawala sa balanse si Ingrid at nakakuha si Rem ng pagkakataon para sumugod at sinabing, ang mga paa mo ay napakahina. Si Ingrid ay nabawi ang balanse at nagsagawa ng stance, sinabing, meron pa rin naman akong maibubuga, ito ang pinakadesente na teknik. Nagulat si Rem sa nakita. Ginaya ni Ingrid ang atake ng sundalong pumapatay sa kanya. Biglang sumugod si Ingrid ng saksak kay Rem, ngunit wala itong silbi. Napatalisod lang ang espada at nagpagulong-gulong ito. Si Ingrid ay nagulat at sinabing, sa isang saglit, nagawa ko ang teknik ng manyak sa pagsaksak. Noong namatay ako sa pagsaksak niya sa akin ng mahigit 10 beses, ang katawan ko ay naaalala ito.
Sabi ni Rem sa kanya, kung magaling ang ginawa mo, dapat may sugat na ako. Sa lahat ng pinakita mo sa akin, ang pagsaksak na yun ang maganda sa lahat. Tinuruan siya ni Rem, ganito dapat gawin mo, ganyan, may kasama pang impact. Alam mo yun, tama, dapat magdugo ang kamay mo. Si Ingrid habang nakikinig, walang maintindihan sa pinagsasabi ni Rem dahil magulo ang paliwanag. Dagdag pa ni Rem, parang ganon, pagdududa. Dapat hindi ka nagdududa sa sarili. Sumagot si Ingrid, sige, uulitin ko ang atake at hindi ito magkakamali. Paano pag na-block ito? Ano ang susunod kong gagawin? Sumagot si Rem, dapat kang magpatuloy, hindi ko ito maiiwasan. Pag nagsalita ka pa, magiging bangkay ka na ngayon, sermon niya kay Ingrid. Dagdag pa ni Rem, siguraduhin mo lang na hindi mo mabibitawan ang espada mo. Si Ingrid ay na-inspired sa sinabi ni Rem at tumingin sa mga kamay niya at sinabi sa sarili, kahit na magulo ang paliwanag niya, naiintindihan ko naman ang ibig niyang sabihin. Ang pagkakaiba lang ng paraan ng pagsaksak ko at ng bastardong yun ay wala akong kumpiyansa sa espada ko. Naulit na naman, natalo si Ingrid sa Menyok at bumulwak ng dugo. Sinabi ulit ng Menyok, ito ang awa. Sabay saksak sa likod ni Ingrid. Sinabi ni Ingrid, dapat sa susunod, ang pagsaksak ko ay may halong intensyong pumatay. Bumalik, nag-training, natalo, nabigo ulit, bumalik, nag-training ulit, natalo, napatay ulit, at sinabi niyang, magpapatuloy pa rin ako, susulong kahit kaunting hakbang. Napatay na naman sa ika-111 na araw. Napatay ulit sa ika-123 na araw. Naulit ika-124 na araw. Bumalik at nag-training ng matindi, sa wakas na paatras niya si Rem. Nagulat si Rem at sinabing, nababaliw ka na talaga. Ang kamay mo nagdurugo, tumutulo ng mabilis. Bakit ka tumatawa na parang isang siraulo? Bumalik sa labanan at sinabing, kailangan bilasan pa ang galaw, at may tunay na intensyon ng mamamatay tao. Nagsabayan sila, at sa wakas nakatama rin si Ingrid kahit papaano sa helmet nga lang. Pero si Ingrid ang tinamaan ng mas malala. Tinamaan ng espada ang kanyang katawan ng malalim ang pagkakabaon. Sinabi niya, ang unang subok ko sa pagsaksak ay nabigo. Ayokong malingat, ayokong bitawan ang espada ko. Lahat ng nangyari, mula sa pagsabayan ng aming mga espada para sumaksak. Tinapakan si Ingrid ng sundalo at sinabi, mukhang nahihirapan ka na, halatang nasisiyan ang Menyok. Itinaas niya ang espada sabay sabing, ito ang awa. Nagulat ang Menyok nang marinig niyang sinabi ni Ingrid, bukas mamamatay ka. Tumawa na lang ang Menyok at sinabing, walang bukas ang patay na, sabay saksak sa puso ni Ingrid. Pagkatapos, bumalik sa umpisa. Tinapakan ang langaw na ikinagulat ni Rem. Nagpasalamat si Rem sa ginawa ni Ingrid, ngunit sinabi ni Ingrid sa kanya, kung nagpapasalamat ka, gawin mong tungkulin na bantayan ako, at umalis na. Si Rem ay nagtaka at napasabing, bakit niya ako inuutusan na parang casual lang. Tinawag ni Ingrid ang lalaking red hair, huy malaki ang mata, sumagot ito ng, yes. Inutusan ito ni Ingrid, ikuha mo ako ng shin armor, shield, at punyal. Babayaran ko yun sa'yo mamaya. Nina si Big Eyes. Nagtakang tanong, bakit mamaya? At sinabi kay Ingrid, pagkakatiwalaan kita dahil ikaw ang boss. Hindi talaga ako gumagawa ng pabor para sa iba. Alam mo yan diba? Sigaw niya kay Ingrid. Si Rem naman, na nagtataka parent, hindi kailanman naging mapilit ang squad commander sa mga utos niya. Nagtatakang tanong niya, si Jackson ang sumagot sa kanya. Sinabing, well, palagi mo kasing binibigay sa kanya ang mga gawain mo, bastardo ka. Tumugon si Rem, anong sinabi mo? Gusto mo bang matikman ang palakol ko? Ang malaking mama naman na nasa likod ni Rem ay nananalangin na sana pagpalain ang ating bida. Habang si Rem ay naguguluhan, iniisip na, ang lalaking iyon ay napaka-weirdo ngayong araw. Hindi naman siya ganito katindi dati. Si Ingrid ay patuloy na nagsanay ng espada. Sinabi niyang, nararamdaman ko ang napakasakit tuwing ako ay namamatay. What if hindi na ako manalo pagkatapos ng libo-libong subok, siguro kahit 10,000 beses? What if makahanap ako ng paraan para makatakas at mag-survive? Matutulog na lang ba ako at gigising kinabukasan? Or gising parents sa araw na ito? Malakas na ako kumpara dati,
Hindi pa ba yun sapat para makontento sa ganun lang? Hindi yun ang pagpipilian para sakin. Kailangan kong malampasan ang pader na ito. At matutunan kung paano ang pagsaksak. Hindi ko iiwanan ang blessing na ito. Lumipat ang eksena, makikita natin na naghahanda na si Ingrid, sinusuot ang mga armor at dinala ang kanyang kalasag, sabay sabing, magpapatuloy ako, lalampasan ito. Samantala, nagsimula na ang hudyat ng digmaan, at makikita natin si Ingrid na nasa unahan at pinamumunuan ang kanyang squad, handa na silang sumabak sa laban. Nagsimula na ang labanan. Habang si Ingrid ay nakikipaglaban, iniisip niya, ako ang taong walang kakayahan, nagawa kong mag-survive sa labanan na ito, dahil sa tatlong bagay lang, paghahanda, swerte, at minahon. Sa ika-46 na araw, ang kaliwang balikat ko ay binasag ng matalim na batota. Sa ika-47 na araw, yumuko ako at nailegan ko ang batota, pero may isang tao na bumasag ng ulo ko. Dadagdagan ko na lang ng pag-ikot at sabay unahan siya mag-slash. Sa ika-71 na araw, isang sundalo ang yumuko para putulin ang paa ko. Ngunit ngayon, may armor na ako sa paa. Sa ika-89 na araw, nabiyak ang ulo ko dahil may bumato ng palakol sa ulo ko. Kaya kung hahayaan ko lang ang taong yan, baka makialam siya sa laban ko sa manyak na yon. Nagsanay ako sa pagbato ng armas ng hindi. Mabilang na beses, ngayon madali na lang ito. Binato ni Ingrid ang kalaban gamit ang kanyang shield, sabay sabing, pagkatapos ng lahat ng iyon, si Vel ang nasa likod ko. Ang sharpshooter na tinatawag na, kuko ng agila, ay dumating, wala akong oras para patumbahin siya. Ngayon, panahon na para harapin ang pader. Nagkakatitigan sila ni Ingrid, parang isang MMA stare down, sa gitna ng labanan. Ang manyak ang unang sumugod, inampa ang espada kay Ingrid at nasalag ito ni Ingrid, na nagdulot ng pagkawasak nito at itinapon. Sabay sugod sinabi, ang paghilag at pagsaksak ng mag-isa ay hindi yun ang tamang pagkakataon para manalo. Isa lang naman siyang regular na sundalo, pero malakas siya, halos ka-level na niya ang mga prodigy. Pero kulang siya sa experience sa pakikipaglaban, at madali siyang magulat. Ginamit ni Ingrid ang Valen Mercenary Sword Technique laban sa manyak. Yumuko si Ingrid at ginamit ang ulo para iuntog ang ulo ng manyak. Naghukay siya ng buhangin gamit ang paa at sinipa ito upang mawalan ng paningin ang kaaway. Hindi na nagsayang ng oras si Ingrid, sumugod kaagad at papaluan ang manyak sa ulo. Nakita ito ng manyak, nagkunwari palang hindi makakita upang magsagawa ng surprise attack, at sumugod. Ngunit nailegan ito ni Ingrid. Parehong hindi tumama ang bawat atake nila, napatalikod ang dalawa, at nang iikot na sila papaharap sa isa't isa ng mabilis, sinabi ni Ingrid, alam na alam ko yan. Lahat ng tungkol sa pagsaksak ay alam ko. Sinabayan ni Ingrid ang atake ng manyak, pinuntirya mismo ang espada ng manyak na nagdulot ng pagkadurog nito at naputol. Isang archer naman ang makikita, siya ang, kuko ng agila, na nakatutok kay Ingrid. Binitawan ang palaso at lumipad ito ng mabilis patungo kay Ingrid. Nagulat ang manyak sa nangyari at hindi makapaniwala na natalo siya. Napabitaw siya sa espada, nawalan ng kumpiyansa. Samantala, si Ingrid ay naghahanda sa huling atake. Papalapit na ang palaso sa likod ni Ingrid, ngunit may nagbato ng axe na tinamaan ang palasong parating, at naputol ito. Samantala, ang manyak ay nasaksak sa leeg. Ipinakita si Rem sa eksena at minura ang archer na, kuko ng agila, dudurugin kita, bastardo ka. Sigaw niya, si Rem pala ang sumaklolo kay Ingrid, si Jackson naman na kasama niya sa likod ay nagsabi, huli na, huwag kang magsayang ng lakas. Bumalik tayo sa laban ni Ingrid. Nasaksak niya ang manyak sa leeg. Ang manyak ay nakatayo pa rin, pero nanghihina na at nanlaki ang mga mata dahil sa pagkagulat. Napaluhod ito kay Ingrid habang patindi ng patindi ang labanan, puro sigawan na lang ang maririnig. Si Ingrid ay halatang pagod na, tumingin siya sa manyak ng pangmamaliit, nanginginig naman sa takot ang manyak. Itinaas ni Ingrid ang espada niya, halatang hahatawin ito, sabay sabing, ito ang awa. Sabay pinugutan ng ulo ang manyak at lumipad ito sa ere. Samantala, si Ingrid ay napangiti at mukhang masaya sa nagawa, at sinabing, sa wakas, nagawa ko rin wasakin ang pader na nakaharang.
Biglang nagulat si Ingrid nang sipain siya sa tagiliran, isang kakaibang nilalang, parang polaka, at nasubsob sa lupa si Ingrid ng malayo, napasigaw ito sa sakit. Samantala, si Jackson ay napalingon at nagulat. Si Rem ay sumigaw, nag-alala ng matindi at dali-daling tumakbo, siya ay isang polaka. Pinagsisipa si Ingrid at nagsisiyak siya sa sakit. Sinabi ng polaka kay Ingrid, nag-invest ako ng malaki sa sundalong manyak na yun, at hindi ako makapaniwala na isang katulad mo makakatalo sa kanya. Nang bigla itong hahampasin ng sandata si Ingrid at sinabing, mamatay ka. At may isang axe na parating. Si Rem pala ang dumating at sinangga ang sandata ng polaka. Hinarap ni Rem ang polaka, at siya ang unang sumugod at tatagain ang polaka ngunit nasangga ito. Nagkatitigan silang dalawa, parehong. Sumugod at nagsabayan ang dalawa, halatang nahihirapan si Rem. Isang sundalo ang lumapit kay Ingrid at magtatangka itong tutusokan si Ingrid gamit ang stick habang nakadapa. Ngunit biglang dumating si Jackson na parang isang assassin ang galawan at pinutol ang ulo ng sundalo. Si Rem at ang polaka ay parehong napa-atras. Nagkatitigan sila, at sinabi ni Rem, kung gusto mong makuha ang ulo ng squad commander, kailangan mo muna ng permiso ko, habang nakangiti. Sumagot ang polaka, squad commander. Ang mahihinang commander, hindi ikaw, tanong niya kay Rem. Napaisip si Rem, ang mandirigmang lahi, ang polaka, ipinanganak para lumaban. Gusto kong sunodin ang frog na ito gamit ang magic, sabi niya sa isip. O kaya atekihin sa isang tiraan lang ng lakas, pero ang hirap naman. Napaisip rin ang polaka, habang nakatitig sila sa isa't isa. Bakit isang katulad ko ay nasa isang walang kwentang labanan katulad nito? Napasabi si Rem sa sarili, kailangan kong ilagay ang buhay ko sa linya, habang nakatingin ng matindi sa polaka at alerto. Sa isip ng polaka, ang labanan na ito ay walang halaga. Tumalikod ito at umalis. Si Rem ay sinabihan siyang, duwag. Samantala, si Jackson ay kumakaripas ng takbo habang karga si Ingrid sa likod. Biglang nakasalubong nila ang kalaban at papaloyin sila ng batota. Bigla na lang sumulpot si Rem at tinanggalan ng ulo ang sundalong humaharang sa daan nila. May isa pang sundalo mula sa gilid, ngunit nakaalalay sa kanila ang malaking mama, at pinalo ang sundalo. Maraming kalaban ang nakaharang at pasugod sa kanila. Ngunit isa pang kasamahan nila ang sumaklolo mula sa likuran ng mga kalaban, winasiwas ang espada, at pinagpapatay ang mga kalaban na nakaharang. Parang na-corner sila sa gitna, kaya gumawa sila ng circle formation. Si Ingrid ay makikitang nalungkot, at parang may inisip na malalim. Biglang isang sundalong sabing, retreat, retreat. Si Ingrid ay nawalan ng malay, at nagsipag atrasan. Lumipat ang eksena sa isang kawalan kung saan si Ingrid ay nakahiga, at napadilat nang marinig niya ang boatman na nagsabing, nagawa mong makasurvive sa araw na ito, pero hindi pa yan nagtatapos. Dahil hindi mo kayang makatiis. Ang pader ay patuloy lang lalabas sa pagharang sa iyong daan. Ang kapalaran mo ay mawalan ng pag-asa at sumuko. Biglang bumangon si Ingrid at tinanong ang boatman, kapalaran. Para sa akin, ang pader na nag-e-exist ay isang pagsubok na lalampasan ko lang. Sumagot ang boatman, sabik na akong maghintay na mangyari ang oras na iyon, kapag ang mga matang yan ay napuno ng kasakiman at ambisyon, na magiging sanhi ng tuluyang kawalan ng liwanag. Lumipat ang eksena kay Ingrid na nagising, nakatingin sa itaas, at sinabing, ito ang infirmary tent. May narinig siyang nagsalita, napalingon siya at nakita si Rem. Sinabi ni Rem, wala ka bang naging problema sa pagtulog mo ng 2 araw? Ipinakilala si Rem bilang 4th squad member. Sabi pa ni Rem, nailigtas kita mula sa buwisit na palakang iyon. Naalala mo na, bumangon si Ingrid at nasabi, ang palakang iyon. Ang palakang iyon noong huli. Nakapagtatakang nakaligtas ako. Sinabi pa ni Rem, ang mga buto mo ay hindi naman nabali. Sinabi rin nila na ang ulo mo ay nontog ng malala. Bagaman, naalala mo pa rin ako, ang matalik mong kaibigan forever, tama ba? Tumugon si Ingrid, kailanman hindi ko sinabing magkaibigan tayo, ikaw, noble hunter. Biglang pinigilan siya ni Rem at tinakpan ang bunganga nito. Tumigil ka, bulong ni Rem habang lumilingon-lingon sa paligid, nag-aalala na baka may nakikinig. Sinabi ni Rem, dahil lang sa sikreto ng isang tao na wala kang kinalaman, ibig bang sabihin nito ay maaari mo na lang itong pakawalan?
Tinanong siya ni Ingrid, ikaw ba ay isang taong wala akong kinalaman o matalik kong kaibigan? Mamili ka ng isa. Lumipat ang eksena. Isang bagong araw ang sumapit. Nakalabas ako ng buhay, sabi ni Ingrid. Samantala, dumating si Malaking Mata para bisitahin si Ingrid at sinabing, Commander, bayaran mo ako ng 3 times. Alam mo ba kung magkano ang ginastos ko para makapasok ka dito? Ipinakilala siya bilang 4th Squad member, Chris. Nakatingin lang si Ingrid sa kanya at napaisip, nagtataka ako kung bakit ang isang regular na sundalo na tulad ko, na maiiwan sa kanyang pangangalaga, ay nakapasok sa infirmary tent. Tinanong ni Ingrid si Chris, ikaw kahit saan hindi kita nakita sa panahon ng labanan, hindi ba? Palagi na lang, hindi may pinta ang mukha ni Chris sa narinig, ngunit bigla na lang itong ngumiti at sinabing, bibigyan kita ng special na discount. Para lang sa'yo, bayaran mo na lang ako ng doble. Kinagabihan, bumisita rin si Jackson. Nakatayo siya sa harap ni Ingrid, pinagmamasdan ito. Ipinakilala siya bilang 4th Squad member, Jackson. Tinanong siya ni Ingrid, ano yun? Kung may pakay ka sakin, sabihin mo na. Binigay ni Jackson ang isang bagay kay Ingrid at agad umalis, sabay sabi, tuwing umaga at gabi gamitin mo yan. Huwag mo nang tanungin kung saan ko yan nakuha. Tiningnan ito ni Ingrid at napaisip, ito ang ointment na ginagamit ni Jackson. Hindi ba ayaw niyang magbahagi ng mga personal na gamit? Maya-maya, dumating ang isang malaking mama na lumuluha na parang nagdarasal. Ipinakilala siya bilang 4th Squad member, Odin. Tulala lang si Ingrid at sinabing, umalis ka na, hindi pa ako patay. Lumalim ang gabi, habang si Ingrid ay nakahiga at nag-iisip, anong meron sa kanila? Bakit kailangan pa nilang magsalit-salitan para bantayan ako? Pagkatapos ng lahat ng ito, kapag abala sila, ginagawa na lang nila ang anumang gusto nila. Dahil ba nag-aalala sila sa akin? Baka nga, malapit na siyang makatulog nang biglang dumating ang isa pang lalaki na blonde at kumakain ng mansanas. Nagulat si Ingrid at napatingin dito. Nagtataka ang blonde at sinabing, oh, bakit nandito ka, Commander, sa infirmary? Ipinakilala siya bilang 4th Squad member, Rogna. Sabay alis rin ito kaagad. Sinabi ni Ingrid, imposibleng mag-alala si Rogna sa akin. Walang pakialam ang bastos na iyon ni Katie Ting. Kinabukasan, may 2 sundalo na kasama ni Ingrid sa infirmary tent. Ang isa ay isang platoon commander mula sa ibang company na gustong makipag-away sa kanya. Sinabi nito kay Ingrid na may galit na tono, anong tinitingin-tingin mo? Ang isa pa ay isang sundalo na hindi kilala kung sino. Nakatingin lang ito kung saan, parang may sariling mundo. Napaisip si Ingrid habang nakatingin sa sundalong tulala, para siyang sundalong mababa ang rango, paano siya napunta dito? Nang biglang may narinig silang yapak, naglalakad patungo sa kanila, at napalingon silang lahat. Isang babaeng blonde na elf pala, isang diwata, at nagsalita. Tinanong niya, sino ang 444th Squad Commander? Nagulat si Ingrid habang nakatingin dito. Nagsalita rin ang kasama ni Ingrid, nagtataka, isang diwata. Sabi niya, tinanong siya ng diwata, saan ka nabibilang na grupo? Tumugon siya at nagpakilala, ako si Vengeance, ang commander ng 3 platoon mula sa 2 company. Sinabi ng diwata, ang company mo ba ay tinuruan ka ng tamang asal? Sabihin mo ang iyong lahi tuwing kaharap mo ang nakatataas sa iyo. Agad namang humingi ng paumanhin si Vengeance. Napaisip si Ingrid, isang superior. Iyan pala ang bagong commander ng 4 na company. Nagpakilala si Ingrid, ako si Ingrid, ang commander ng 4 na squad ng 4 na company at 4 na platoon. Sinabi ng diwata, narinig ko na pinamumunuan mo ang pinakapasaway na squad members ng maayos. Titingnan ko ang magiging kontribusyon mo sa hinaharap. Tumalikod ang diwata para umalis. Nagulat si Ingrid at napatanong sa sarili, ano? Pumunta lang siya dito para lang sabihin iyon. Huminto ang diwata, at tinanong ang pangalan ng lalaking weirdo. Nag-iisip pa ito, ngunit sa wakas sinabi rin, Krang. Tama, Krang nga. Napatingin si Ingrid sa lalaki at napaisip, ginawa niya lang yun. Ang pag-uugali niya sa harap ng company commander ay napakasama. Isa ba siyang maharlika? Samantala, hindi na iyon pinansin ng diwata at binaling ang tingin kay Ingrid. Mukhang naguguluhan si Ingrid sa kanila.
Lumipas ang araw, at sumapit ang isang bagong umaga. Habang nag-stretching si Ingrid, bulong niya sa sarili, halos lahat ng sakit ay nawala na, at nagagawa ko ng palakasin ang katawan ko ngayon. Dapat na akong magsimulang mag-training. Nagbihis si Ingrid, at tinanong siya ni Vengeance, saan ka pupunta? Sumagot si Ingrid, sa training area. Tumayo si Ingrid at palabas na ng tent. Sinabi ni Vengeance kay Ingrid, tanga, nagpapanggap kang malakas samantalang napakababa ng ranggo mong sundalo. Si Krang ay tahimik lang habang nakatingin kay Ingrid. Lumipat ang eksena. Makikitang sumisikat ang araw habang si Ingrid ay nakataas ang espada, nag-iisip. Sinabi niya, kailangan kong alalahanin ang nakaraang labanan. Isa ito sa mga kapaki-pakinabang na pamamaraan, na gumastos ako ng maraming pera upang matuto noong bata pa ako. Ang pagsaksak na iyon noong huling sandali. Paano kung ang huling atake ko ay mabaigo? Kung ganoon, hindi ko maaring ilagay lahat ng itlog sa iisang basket lang. Kung ang isang atake na iyon ay nagkamali, malamang ay mamatay ako. Kung ang axe attack ni Rem ay lahat nakamamatay, pagkatapos, kung isasaksak ko ang espada ko ng buong lakas, ang susunod na galaw ay. Biglang may nagsalita at nagsabing, nagsusumikap ka. Bahagyang nagulat si Ingrid, si Krang pala ang nagsasalita at sinabi pa niya kay Ingrid, hindi ko alam ang ginagawa mo. Kanina sa barracks, ang kamay mo ay patuloy lang sa pag-stretching, at ngayon nandito ka sa labas. Sumagot si Ingrid, pinapalakas ko lang ang mahigpit na paghawak sa espada, kasalukuyan kong ginagaya ang labanan. Tumugon si Krang, so bakit mo ginagawa yan? Tanong niya kay Ingrid. Sumagot si Ingrid, para hindi ako mapatay. Tumugon naman si Krang, kung ayaw mo namang mapatay. Gusto mo bang maging isang bagay sa pamamagitan ng pagpapanatili ng iyong buhay? Napaisip si Ingrid, ang gusto ko lang ay maging, ang pangarap ko, pero tuwing sinasabi ko ng lantaran sa mga tao, pinagtatawanan nila ako. Isang pangarap na hindi ko natupad sa aking mababang talento, pero, ang aking pangarap ay hindi ko tumitigil sa pagnanais na abutin ito. Itinaas ni Ingrid ang kanyang espada at sabay sabi kay Krang, maging knight. Nagulat si Krang sa sinabi ni Ingrid, tiningnan siya ni Ingrid, at sinabing, ito ang kauna-unahang nakita ko ito. Makita ang ano? Tanong ni Krang. Isang tao na hindi ako pinagtawanan, sagot ni Ingrid kay Krang. Tumayo si Krang at sinabing, nakalimutan ko na. May isang bagay na naalala ko kanina lang. Naiintindihan ko na kung ano ang kailangan kong gawin pagkatapos kitang panuurin. Tumalikod si Krang at habang paalis, si Ingrid naman ay nakatingin lang kay Krang at sinabi sa sarili, ito ang first time na may supporter ako sa YouTube channel ko, kaya kung bago ka pa lang, mag-subscribe ka na. Lumingon si Krang at sinabing, kung magiging knight ka, tandaan mo ang pangalan ko. Aking kaibigan. Lumipat ang eksena kung saan lumipas ang araw, kinabukasan, sa isang bard na kumakanta ng Sino ang Bayani sa larangan ng digmaan. Habang ang mga nanunood sa kanya ay sumigaw ng si Cyprus. Samantala, lumipat naman kina Ingrid at Vengeance. Bakit hindi pa dumarating ang pagkain sa umaga? Plano ba nilang kainin lahat ng iyon at ihanda sa atin ang tae nila? Reklamo ni Vengeance habang sumisigaw. Si Ingrid, napahawak na lang sa ulo at lumabas para maglakad-lakad patungo sa training ground. Tinawag siya ni Jackson, Squad Commander, kumusta ang iyong mga injury? Lumingon si Ingrid at sinabi kay Jackson, ang gamot ay gumagana ng mabuti. Salamat, tumugon si Jackson, kung nagpapasalamat ka talaga, ay bilasan mo ang pagpapagaling. Samantala, lumipas ang oras at sa gabi, sinabi ni Krang kay Ingrid, good night, Ingrid. Ganon rin ako, sagot ni Ingrid. Ang magagawa ko lang ay matulog ng maaga, sabi ni Ingrid. Nagsalita si Vengeance, mga baliw. Bastardo, nagsasalita kayo ng puro walang kwenta. Si Ingrid, habang nakapikit at nag-iisip, ang araw ng walang ginagawa. Pagkatapos, kinabukasan, narinig niya ang mga tao sa labas. Ang bard at mga kasama nito na kumakanta at sumisigaw ng Cyprus. Sino ang bayani sa larangan ng digmaan? Cyprus. Nagising si Ingrid sa ingay at bumangon habang hawak ang ulo, nagtataka at iniisip, bakit ang bard na yan ay pumunta dito ulit? Hindi ba't isa siyang naglalakbay? Napalingon siya kay Vengeance at narinig na naman ang parehong sinabi nito.
Bakit hindi pa dumarating ang pagkain sa umaga? Plano ba nilang kainin lahat ng iyon? Nagtaka si Ingrid at bulong sa sarili, napakaingay niya, sinasabi niya ang pareho kahapon. Nagulat si Ingrid at may napagtanto. Ano, wag mong sabihin, tanong ni Ingrid sa sarili. Lumabas siya at naglakad, tinawag siya ni Jackson at sinabi ang parehong sinabi niya. Kumusta ang iyong mga injury? Nagulat si Ingrid, at sinabi rin ni Ingrid ang parehong sagot niya kay Jackson. Jackson, ang gamot ay gumagana ng mabuti. Salamat. Kung gusto mong magpasalamat, bilasan mo sa pagpapagaling. Nagulat ng husto si Ingrid. Nasabi niyang, natitiyak ko na ito ang parehong araw bilang kahapon. Naalala niya ang boatman, habang siya ay natutulog. Nagpakita ito at sinabing, isa pang pader ang pipigil sa'yo. Kaya subukan mo na lang mag-survive. Napatanong si Ingrid sa sarili, habang ako ay natutulog, pinatay ba ako ng walang kamalay-malay? Namatay ako ng mas walang pag-asa kumpara doon sa oras nang nasaksak ako. Kahit na parang tae ako, mas lalo akong nagiging determinado. Panibagong pagsubok na naman. Habang siya ay nakatingala sa pader, sumapit ang gabi kung saan matutulog na sila. Si Ingrid napapaisip, ang kalaban ay kailangang makalusot sa lahat ng depensa para marating dito. Posible lang iyon para sa Knight. Malabong mangyari iyon. Malamang nakatagong assassin. At ang assassin na yun malaki ang posibilidad na kabilang sa amin. Alam niya kung saan ang lokasyon ng medical barracks at itago ang presensya niya. Isang taong may kakayahan sa pagpaslang. Naalala niya, ang diwata daw ay maliksi at magaan, mabilis at tahimik, perpekto para sa assassination. At ang rason kung bakit siya pumunta noong araw dito ay gusto niyang alamin muna ang lokasyon. Gusto kong makonfirma ito at makita. Isa lang ang daan papunta sa medical barracks. Kaya kung tapusin ito sa pamamagitan ng pagsigaw at gisingin ang mga sundalo pag nakita ko siya. Kailangan kong hintayin ang mamaslang na yun. Ngunit biglang tinamaan si Ingrid sa leeg ng karayom at siya ay nabigla. Napaisip siya, isang karayom na may lason. Hindi ko man lang nakita ang assassin na dumating na. Napa-array sa sakit si Ingrid at nagpahulog sa kama, sinabing, hindi ako makagalaw. Hindi rin makapagsalita. Ito ay malakas na pamamanhid na lason. Ito ba ang rason kung bakit ako namatay nang hindi alam ang sanhi? Nakita ni Ingrid si Vengeance na may nakatusok na karayom sa leeg at nalason. Sunod, si Krang. Nakita niyang may taong nakatayo sa harap ni Krang habang ito ay natutulog. Gumapang si Ingrid habang hawak ang leeg, nagsusuka ng dugo at pilit na nagsasalita, "Ikaw, bastardo ka." Isang assassin itinaas ang espada nito at sinaksak si Krang sa dibdib. Napatay si Krang na gulat sa nangyari. Samantala, si Ingrid ay napuno ng galit, at biglang may pamunit ng tent gamit ang espada. Makikitang isa pang tao. Nagtaka si Ingrid, isa pang assassin. Nakita niyang isang elf, blonde ang buhok, at hawak ang espadang may halaman ang design. Sa isip ni Ingrid, siya pala talaga, ang company leader. Abangan.